Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Kay Leni Robredo naman, ito, galit na galit siya. Ayan, ha? Pinapalampas ko ito dati kasi parating para sa akin hindi maganda na nag-aaway kami in public. Sino yun? Si Pangulong Duterte. Ha? Tsaka siya daw. Hindi daw maganda na nag-aaway sila sa public. Pero sa akin, kapag binastos ako, lalaban ako. Kailangan kong maging halimbawa sa ibang mga kababaihan na bastos. Kung sa pambabastos, hahayaan ko iyon, ang iyong mensahe binibigay ko na okay lang iyon. Ano ba? Ang gulo. Ng iyong mo. Na okay lang iyong dahil lalaki kayo. Na okay lang iyong dahil pangulo kayo. Hindi dapat ganon. Ano ba? Meron akong aaminin sa inyo, ha? Meron akong aaminin sa inyo. Nung ginawa ko yung video ko, yung reaction video ko kay Leni Robredo, wala ho. Nasira ho yung buong araw ko ng weekend ko, rest day ko dapat. Nasira ho, bakit? Sumakit ho yung ulo ko. Ha? Dahil yung sinasabi niya paikot-ikot. Eto, sinasabi lang naman niya simple. Dati daw, hindi niya pinapatulan ng Pangulo kasi ayaw niya ng nakikita ng publiko na nag-aaway sila. Naks! Hero pa ang dating mo, madam. Tapos ngayon daw, hindi niya papayagan na ang babae ay inaaway o binabastos. Diba? Yan ang sinasabi niya ngayon. Ang hindi maintindihan ni madam, pag siya pinuna, pambabastos. Pero pag siya ang namuna, freedom of speech. Kalayaan namin ito. Trabaho namin ito. So, napakalugi naman kung lagi mo na lang gagamitin yung gender na yan, na babae ako, lalaki ka. So ako pwedeng bumanat sa'yo at ikaw, lalaki ka, hindi ka pwedeng bumanat sa akin. Hindi mo pwedeng ganun. Yan ang problema. At tandaan nyo, ang batas natin wala hong ganyan. Alam nyo ba yon? Sabi nga nila yung sinasaktan daw yung asawa, yung babae, hindi ho yun, sinasaktan lang yung babae. Pwede rin no magdemanda ang lalaki kung siya naman yung inaabuso ng babae. Ganun no ang batas. Kaya hindi ho pwedeng sabihin nito ni Robredo na porket babae siya, hindi na siya pwedeng banatan ng Pangulo. Binanatan niya si Pangulo. O di syempre, babanatan din siya. Bakit ngayon idadaan mo sa, kasi babae ako. Walang ganunan, madam. Hindi porket babae kayo, hindi tatahimik na lang yung Pangulo namin kung inaapi nyo na at inaaway nyo na. Kung kayo, according to our president, sinabing kayo ay nagsisinungaling at sinisiraan nyo siya, tatahimik na lang siya dahil gusto niya? Huwag ganun. O tatahimik lang siya dahil babae ka? Huwag ganun. Hindi naman tama yon. Ang freedom of speech does not mean pang-opposition lang. Ang freedom of speech does not mean pambabae lang. Ang freedom of speech ay para sa lahat. Ulitin ko hindi lang yan pambabae lang. Hindi lang yan pang LGBTQ lang. Hindi lang yan pang lalaki lang. Hindi rin yan pang opposition lang. Ang freedom of speech, bulbul na ako para ho sa lahat. Para ho sa lahat yan. Tingnan mo yung konstitusyon natin, sabi nga dyan ano ba yon yung basta i-research nyo na lang. That freedom of speech is para sa lahat ng Pilipino. Alam mo siguro yan, diba? Abogado ka Kung abogado ka, alam mo sigurado yan sa konstitusyon natin na hindi pwede magano ng batas na laban sa freedom of speech ng bawat tao, bawat mamamayan, including the president. Hindi ibig sabihin ni pambabastos na kagad yun. Kung sabihin ko kaya sa'yo na babastusan din kami sa'yo, nababastusan din kami sa anak mo, sa sinasabi niya sa aming Pangulo, nababastusan din kami. Pwede ba yun? Di ba wag ganun? Playing victim ka na naman na Leni Robredo. Ito ganito sila ganito mga opposition aawayin nila yung nakaupo. O aawayin nila yung gobyerno.
aawayin nila yung Pro Duterte. Tapos pag sila inaway, pag sila binanatan, ay kawawa naman kami, naapi na kami, iiyak-iyak na. Oh. Ay nako, ano yung bakit sinasabi ni IDM Maharlika ano na? Bakit si Maharlika? Anong sinabi ni Maharlika? Sorry, hindi ko alam ha. Di ba oh? Pero bago ho yan, ito. Bukod kay Senador Ronald Bato de la Rosa na positibo rin sa COVID-19, si TESDA Director Isidro La Peña na nakahalubilo ng senador sa budget deliberation noong nakarang linggo. Sa gitna nito, umugong-ugong ang pag-usap-usapang nagpabakuna si Senador Pampilo Lacson kahit wala pang aprobadong COVID-19 vaccine sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños. Sa deliberasyon ng Senado sa budget ng TESDA noong Miyerkules, makikita si Senador Ronald de la Rosa na nagtanggal ng mask at saka lumapit kina Senator Joel Villanueva at kay TESDA Director Isidro La Peña. Kinagabihan, pagkatapos ng sesyon, inubo at sinipon ang senador kaya nagpa-test na siya. Sa kanyang statement noong Biyernes, kinumpirma ni de la Rosa na nagpositibo siya sa COVID-19. Gayun din daw ang panganay niyang anak, driver at kasambahay. Sabi ni Senate President Tito Soto, ang lupit doon, no? Isipin nyo ha. Basta, tuloy muna natin. Nagsagawa ng contact tracing sa Senado. Lahat sila negatibo. Si Secretary La Peña nagpositibo pero hindi raw tukoy kung kay Senador Bato ito nakuha. Ayon kay nag-fist bump lang, nagubad lang na sandali ng mask. Senate President Soto required ang lahat ng guests na pumapasok ng Senado na magpresenta muna ng COVID-19 test results. Pero aminado siya hindi lahat dumaan sa RT-PCR swab test. Pinayagan na rin daw nila maging mga resulta ng rapid testing para hindi ma-delay ang budget deliberations. Pagkatapos na nangyari kay Senador Bato, masihigpitan na ang safety protocol sa Senado. Bawal na ang pagtatanggal ng masa session hall kahit mga senador. Maghihigpit na rin sa pagsakay sa elevator. Ay, salamat. Mega shoutout sa mga banateros and siyempre sa iyo, mahal ko. Ingat po lagi. Salamat po. Thank you very much. Yung mga bodyguard o yung mga alalay, sino ba pinakamaraming bodyguard dyan? hindi na pasasakayin sa elevator. Ay, nako. Alam mo, nakapunta na kasi ako dyan ilang beses sa Senate. Alam mo, dadalawa na nga elevator. Yung iba, isang floor lang, mag-elevator pa, ayaw maghagdan. Yung senador lang. Wala pa kang floor yan eh. Hanggang 4th lang ata eh. Ewan ko ba hanggang ilang floor lang yan. Pwede naman maglakad. Alam nyo, eto ha. Mas maganda na sa health ang paghahagdan. Pangalawa, kasi sa elevator masyadong close. Delicates ho yan. So, ako, pag as much as possible, pagka maramihan, ayoko talaga. Kahit masabi mong physical distancing kasi sabi nila, 4 na lang ngayon eh. Diba? Sa mga elevator, 4 lang ang pwede. Yung mga iba, walang manners talaga eh. Ang hirap sitahin eh. Walang manners. 4 na nga lang. Daldalan pa ng daldalan. Yung dalawa doon, nagkakwentuhan. Pakialam namin sa kwentuhan nyo. Ba't gusto nyo parinig sa amin yung ay nayupak ninyo? Pinagchichismisan. O, diba? Ganyan yung iba. Parang excited pa silang iparinig sa iyo. Wala kaming pakialam dyan. Mga di ba nakakainis yan eh. Sa totoo lang ha. Hindi lang ako umiimik pero tinititigan ko na lang sila. Ginaganyan. Wala pa ba ang taas? Shut up! Gaganon ako. Shut up! Kasi yun, di ba? Alam mo na nga na delicate siya ni yung laway mo. Tapos parang ipagmamalaki po na wala akong nararamdaman. Alam mo, pare, alam mo yung kapitbahay namin. Makapagsalita. Hindi ba pwede makapag-antay ng konti pag nakalabas kayo ng elevator? Ha? Tsaka kayo mag-usap? Hoy, kayo makinig kayo mga taga-kondo ko! Galit na galit eh. Kayo mga taga-kondo ko, kung meron man nakikinig na taga dito kasi may nanonood dito eh, ha? Tsaka dun sa admin, sir, madam, kung may nakikinig po sa inyo, pwede mo bang pakilagyan ng paskil ng pakilagay? No talking, ha? Bawal ang chismisan. No talking. Pwede ho ba? At saka, please tang, bawal din yung kumakanta. Kasi minsan may ganun eh, yung pakanta-kanta may earphone. Parang tanga. Alam mo na ang minsan kasi konting tulungan na lang ba? Ay yung mga simpleng bagay na common sense para hindi magkalat ka ng laway, di ba?
Huwag ka nang magsalita doon sa elevator. Kaya sana yung admin, kung may nakikinig sa inyong admin, pwede ko bang maasahan? Pasulat niya. Kung medyo nagtitipid kayo sa papel at saka sa printer, ako na lang o magpiprint. No talking. Ha? Tapos bawal ang chismisan. Para wala na hawaan. Hindi, nabanggit lang kasi ni Tito Soto eh. Tama nga rin naman eh. Tapos kung kaya mo na maglakad, kung ilang floor ka lang, lakad ka na lang. Dito sa Senate, ilang floor lang yan. Ayaw pa maglakad ng iba eh. O, di ba yung mga bodyguard, baka akala mo, ano sa tingin nyo dun sa mga senador, papatayin sa loob ng elevator? Maglakad na lang kayo! Wala na nung mga bodyguard na sumasabay. Kasi yung mga bodyguard exposed sa babae, saka mga driver exposed sa baba ng kung ano-ano. Oo, pag nagkwentuhan pa yan, tanggal-tanggal pa yan. Tapos, pag nagyosi-yosi pa yan. Eh, may mga tao ngayon, ha? Pag nagyosi, ha? Ito, walang biro ito. Pag nagyosi, talagang hindi sila makakapag-yosi nang walang kasama. Ay, sabi ko, sino ba humihit-hit ng sigarilyo mo? Yung kasama mo o ikaw? Ako. O, bakit mo kailangan siya? Pre, yosi tayo. Hindi mo kaya mag-isa? Kailangan mong dalawa kayo magyoyosi? Oh, Luis M, salamat po. Di ba ho? Kaya nakakabuisit. Tapos, siyempre, sasama mo yun. Alam naman, nagyoyosi ka, nakamask ko. Eh, di para kang tanga nun. So, siyempre, tatanggalin mo yun, yosi ka. Ay, yung isa mong kasama, makikisindi lang yung pre, pasindi. O, tutukan na kayo, o, sindi kayo, o. O, di nagkahawaan na. Minsan, Commonwealth na lang eh. Walang Commonwealth eh. Tapos, siyempre, after yosi niyan, o. Pare, tawag ka ni ni boss. Ay, natakbo na siya, oh. Ay, tsaka siya maglalagay na Nahawa na siya, nahawa na yung senador, na binabayaran ng taong bayan. Bakit? Dahil sa kasalanan ng isang, nakakarinde. Minsan common sense na lang eh. Naging usap-usapan naman ang umano'y pagpapabakuna kontra COVID-19. Oy, ang taray ni Lacson Congressman Martin Romualdez. Kapo wala pang sagot ang dalawa kung totoo ba o hindi ang issue. Pero sabi ni Senate President Soto noong Setyembre sa pulong sa palasyo na ikwento ni Romualdez kay Pangulong Duterte na nagpabakuna na sila. Nandun ako. And then President Duterte asked me, sabi sa akin, halika, tayong dalawa, testing na tayo, sabi niya sa akin. Sabi ko, teka muna sir, hintayin muna natin silang dalawa, sabi ko. Tsaka yung mga ibang nagpa-testing, sabi ko, tignan muna natin ang resulta. I doubt if he was joking kasi si Presidente kausap niya, hindi naman kami nagbibiro kay Presidente unless sinimulan ni Presidente yung pagbibiro eh. Sa gitna nito, binigyang diin ng DOH na wala pang rehistradong COVID-19 vaccine sa bansa. Maparurusahan daw ang manufacturers o distributor na magbebenta ng hindi pa aprobadong bakuna. Naintindihan ho namin na talagang sabik na tayo, na magkaroon lang tayo ng Randel, happy birthday, Pabilona. Ma-receive natin itong vaccine na ito dahil sa takot, dahil sa gusto na nating matapos ito kung nangyayari sa ating sitwasyon ngayon. But this is not the right way to go. Pero si Soto wala raw nakikitang masama o paglabag sa batas kung magpapabakuna ang mga mambabatas. Maraming mga gamot, maraming mga vitamins, maraming mga gamot, maraming mga enhancers na nandiyan dyan, nakakalat. At sinasabi ng DOH at ng FDA, huwag gagamitin. Pero ginagamit din ng mga kababayan natin yung iba. Sabihin mo sa DOH, asikasuhin nila yung trabaho nila, huwag nila pakialaman yung mga senador at mga congressman. Definitely code yun. Oo! Bakit hindi? Ba't ba nakikialaman nyo yung mga senador at mga congressman? Kami pwede makialam sa kanila. Nakaw! Di ba? DOH sila eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan. Ipi-play din natin yung isa pang balita sa GMA. Ibang anggulo naman, ha? Pero almost like that. Pero ibang anggulo. Okay? Tingnan natin. Maganda rin ito. May ipo-point din ako dito. Wala pa mang rehistradong bakuna laban sa... Grace Life in US. Salamat po. Dapat may paskill sa elevator. No talking. I don't want to smell your bad breath. Alam mo, madam, parang gusto ko mag-print. Magpiprint talaga ako, ilalagay ko doon. sakit, umugong na ang balitang nabakunahan na raw kontra COVID-19. Sina Senador Ping Lacson at House Majority Leader Martin Romualdez. Totoo kaya yan? Alamin natin sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Pag yung last
Nauna na raw nagpabakuna kontra sa COVID-19 sina Senador Ping Lacson at House Majority Leader Martin Romualdez. Kwento ni Senate President Tito Soto na pag-usapan ito nang magpulong sa Malacanang ang mga lider ng Kongreso noong Setyembre. President Duterte asked me. So sabi ni Presidente, sige, sipin natin, si Bongo, gusto rin. Sama. Sandali. May nag-comment dito. Babasahin ko lang, ha? Huwag kayo magulo, ha? Sabi niya, asan na yun? Tinanggal nyo? Sabi nila, ay, nawala, sayang. Sabi niya, kalokohan niyang kalokohan niyang COVID na yan. Sige nga ho, kung kalokohan yung COVID, punta nga ho kayo sa hindi ko na lang babagitin yung pangalan niya, nasa comment dyan. Sabi niya, kalokohan niyang corona yan, para na lang niloloko yung mga tao. Sige po, punta po kayo sa ospital. Punta po kayo sa ICU yung may COVID, ha? Tapos doon ho kayo, ha? Mga lang siguro, mga 1 oras, 2 oras lang, ha? Tingnan natin kung kalokohan. Oo, sabi niya.